Pinagtangkaan na patumbahin si alias Dodong ng dalawang hindi pa nakikilalang armadong lalaki sa mismong loob ng tinitira niyang bahay matapos itong pasukin. Si alias Dodong ang isa sa mga testigo sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na nabulag dahil umano sa pangmamaltrato ng kanyang amo. Nakaligtas si alias Dodong sa dalawang armadong lalaki at agad na nakapagsumbong sa police station ng bayan ng Paluan hanggang sa rumisponde na ang CIDG. Hindi na ko kilala po, nakabonet. Hindi na ko kita ang mukha. At tanong niya sa akin, dito ka lang pala nakatira eh. Mamaya putok uli. Putok siya. Tapos na putok, at sabi ko, ihi mo na ako. Tahimik lang siya. Tapos labas ko, na putok siya uli, sundan ako. Yan, takbo ko sa palayan. Iniimbestigahan na CIDG ang pangyayari at inaalam ang identity ng mga suspect. Sa ngayon, gwardyado na ng PNP CIDG sa kanilang regional headquarters sa Calapan Oriental, Mindoro si alias Dodong. Sa kabila ng tangkang pagpapatumba sa kanya, tetestigo pa rin daw siya. Si Dodong at LV ay dating magkasama sa trabaho. Ang amo nila ay sina Franz at Jerry Ruiz, kaya may posibilidad na may kinalaman sa nangyaring krimen ang pagtestigo ng biktima sa kaso ng pangmamaltratong sinapit ni LV. Opo, tawa naman si LV para daw ibigan lang na ako si LV. Kami nakasama nagtrabaho dun eh. Ako lang nakaawa, hindi kami sauran. Amo to, tumakas ako. Ikinuwento din ni alias Dodong kung papaano pagmalupitan si LV ng kanyang amo sa tuwing sumasablay ito sa gawain. Bugbog po, palo, tugtog doon sa may CR, tapos tugtog na CR, sub-sub siya doon sa duro. Yan lang po, nakita ko. Kinumpirma rin ng CIDG na sinecure na rin nila ang iba pang mga dating katrabaho ni LV na gusto rin na tumistigo para sa biktima. Dahil sa nangyari, agad namang nagpadagdag ng seguridad ang Senado para kay LV. Kay alias Dodong at iba pang mga kasambay ng dati nilang katrabaho na planong tumistigo. Mr. President, I would like to bring to the attention of this August Chamber the latest development on the case of the abused kasambahay, LV Vergara, which the Senate Committee on Justice and Human Rights, under the chairmanship of our esteemed colleague, Senator Francis Tolentino, is currently investigating. Isang nakakabahalang kaganapan po ang nangyari kagabi na kinasasangkutan ng dating kasamahan sa trabaho ni LV, si alias Dodong, na pinagtangkaang barilin ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatayong testigo sa mga pang-aabuso at pagmamaltrato ng employers ni LV sa Mamburao, Occidental Mindoro na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pabalitang nasabing insidente kay Dodong, ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukuyang employers at nagtatanong sa mga residente ng bayan ng Paluan, Occidental Mindoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya Ruiz dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong para patotohanan ang mga bintang ni LV. At sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpaang salaysay sa piskalya kung saan nakasampa ang kaso laban sa mag-asawang Ruiz. Ginoong Pangulo, aking napag-alaman na kanina madaling araw ay nasecure na si Dodong at ngayon ay nasa pangangalaga ng CIDG Regional Headquarters sa Calapan, Mindoro Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pag-casing ng mga kahina-hinaalang mga lalaki sa tinutuluyan ni Dodong, minarapat na mga kaanak at nagmamalasakit kay LV na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakaraang Lunes. At dahil sa mga pangyayaring ito, maging ang mga kasulukuyang employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan ng mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay linaw sa kaso ni LV ay napag-alaman ko na nagtatago at hindi matunton ng mga kinauukulan. Ginoong Pangulo, bago pa man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo nang nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Datu. Bantay sarado man sila
ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong. Kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want to point an accusing finger at anyone at this point, but one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. I believe it is necessary to provide additional security for Dodong, Dodong's employers, and even to aliases JM and Patrick if they ultimately agree to testify before the Committee on Justice and Human Rights. Criminal charges of serious physical injuries, illegal detention in violation of Republic Act No. 10361 or the Batas Kasambahay were already filed against Vergara's employers before the office of the city prosecutor in Batangas City. Mukhang pader na may tuturong ang binabangga ni na LV, Dodong, JM at Patrick. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas at para sa pagtataguyod ng mas naangkop ng mga pulisya. Protecting the witnesses is not just a legal obligation. It is a moral imperative. By upholding this duty, we not only promote the principles of fairness and equality, ensure an environment where they can testify freely and without fear, and foster a culture where the voices of those silenced but willing to stand up for the truth are heard regardless of their social standing and circumstances. Thank you, Mr. President. Alam mo, Mr. President, I think public order really is something that is need to be focused on sa ibang lugar ng Pilipinas. Hindi naman lahat, Mr. President, pero ito ngayon, you can just imagine the sequence of events. Kung gaano kaabusado yung mga amo. Ewan ko kung amo ba is a Tagalog term, Mr. President? Amo, yes. Is a Visayan term for us. Amo din. Amo. Yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you were able to hear the testimonies that were delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin nila, ay ngayon ay inatimpa na patayin kagabi. It was not really an attempt, but it was a frustrated murder ang nangyari kagabi. Mabuti na nakatakbo at mabuti naman at mabilis nakatawag kay Senator Tolentino at natulungan rin natin na maikunik sa CIDG. Because you can just imagine, request yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag nyo kaming i-refer sa local policer dahil mayaman yan at very influential dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa CIDG nyo kami ipa-refer. So, we are very much dismayed, Mr. President, being the chairman of Public Order and Dangerous Drugs. Pag gano'n ang reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng ganun na injustice na kanilang dinaranas ngayon. Mr. President, seeing that video na mismong sarili mong pulis, hindi ka maprotektahan, sarili mong pulis sa iyong komunidad, hindi mo ma-exercise yung right mo to go around, Mr. President. Nakakalungkot, Ginoong Pangulo, and I hope and pray na gaya ng mga nakaraang pagkakataon, ang Senado ay tumayo at nanindigan para ipagtanggol ang marginalized sector of our society at hindi tayo dapat pumayag, Ginoong Pangulo, na magpatuloy ang ganitong uri ng gawain na maging palakasan system, pati
doon sa kitang-kita naman, Ginoong Pangulo, yung ginawang panghaharas at pagmamaltrato sa ating maliliit na kababayan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si alias Dodong sa Calapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata, and we are moving forward to have even Manang LV Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided, together with Senators Padilla and Estrada, medical services for Manang LV, who was blinded both eyes. Your committee has likewise provided free legal services for Manang LV Vergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan, at naniniwala po kami na kahit 5 o 6 yung abogado na dinadala nung Ruiz couple, meron pong pupuntahan po to. Rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing, and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President. Mr. President, I was just informed by my staff that the siblings of LV Vergara has been requesting that they be placed also under the Witness Protection Program, and also to have an additional security, Mr. President.